Hi guys! Welcome to another cake decorating video. So today, share ko lang sa inyo yung ginawa ko na Roblox theme na cake. It's a fondant cake. Chocolate cake yung napili na flavor ni client. Pero nag-offer ako ng vanilla, mocha, and red velvet. Tapos yung filling niyan, chocolate fudge filling yung ginagamit ko dyan. Instead ng chocolate ganache, nag-explore ako sa bagong flavor. So, ang ginamit ko dito is Bakersfield Fudge It Chocolate. Then, yung buttercream na Swiss buttercream na recipe ko, yung ginamit kong filling. So, mas gusto ko yung combination ng Swiss buttercream and Fudge It compared dun sa Swiss buttercream na merong cocoa powder. Kasi hindi na-dilute yung cocoa powder. And, nagiging grainy yung buttercream nung nag-try ako. Kung gusto nyo subukan yung buttercream na ginagawa ko, nandun lang yan sa page. Search nyo lang, Swiss Merengue Buttercream. And then, yung pinaka-cover niya is dark chocolate ganache. Ang gamit ko dito is yung Colata, dark chocolate. Or pag hindi available yung Colata, ginagamit ko is Van Houten. So, pag meron namang budget si client, sinasuggest ko yung couverture chocolate. Pero this time, ang ginamit ko is compound chocolate. Kasi yun yung budget ni client. So, bali pinapapili ko si client ng cake, ng frosting, ng chocolate ganache. Depende sa budget niya. So, ayan, kinover ko lang siya using Swiss Meringue Buttercream. Ang maganda sa buttercream kasi pag nasa ref, nag-firm siya. And when you leave it in the room temperature, nagiging smooth siya, creamy and soft. And sobrang dali niyang patungan ng chocolate ganache. Unlike sa whipping cream, so nalalambutan ako sa whipping cream kapag ginagamit ko siyang filling sa isang cake na merong fondant. Tapos yan, gumagamit lang ako ng piping tip na flat para mas madali at madali na siyang i-flat yung pinaka cover ng ating chocolate ganache. So, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng weighing scale kasi tinitimbang ko yung filling and yung frosting, part yan ng costing ko. So, sa lahat ata ng mga video ko, most of mga na-upload ko na videos, lagi akong gumagamit ng weighing scale. Or, minsan, kabisado ko na yung dami ng whipping cream or yung frosting na nilalagay doon, kaya inaalis ko na minsan. Naglalagay ako ng acrylic disc sa ibabaw para i-guide yung buong cake, para even yung pagka round niya or circular yung sa gilid and sharp yung edge. Yung gamit ko ditong acrylic is around 6.25 something kasi yung cake ko is 6 para meron siyang allowance na malalagay ko pa yung chocolate ganache sa cover niya sa side or sa edge niya. In short, mas malaki ng konti yung acrylic disc na binili ko or in order ko. Tapos yan, tinatanggal ko lang yung mga residue o yung mga sobra sa ibabaw, then aangatin ko na yung plastic. So, yung topper na ginawa ko dito is ginawa ko in advance, at least 2 days before, para tumigas siya or mag-firm, and pag tinayo ko siya dun sa cake, hindi siya babagsak. And yung pinaka total weight ng cake is umabot ng almost 2 kg. More than 2 kg. So yan, pinapolish ko lang yung ibabaw and yung sides niya para pag nilagay ko yung fondant, even yung layer niya. So ito, ginagamit ko na fondant is either DLA or Redman fondant. And may bago akong na-discover yung Sugar King fondant, which is maganda rin. So ayan, hindi ko na na-videohan kasi naubos na yung memory ng phone ko. So sobrang sinimplihan ko lang, tapos yung Roblox character is binrush ko lang ng dust, food grade na dust, para lang magkaroon ng ma-highlight lang yung mukha niya and yung katawan niya. Yun lang.